higayuna atong hinabion si Police Lieutenant Colonel Melvin Ian Burlat, ang hepe sa kapulisan dinhi sa Dakbayan sa Oroqueta. Karong higayuna nagpahigayon sila sa duha ka adlaw nga iltok nga diha gipahigayon ang venue diha sa mall area dinhi sa town center. So this time ato siyang hinabion, ato siyang pangayuan og update kalabot sa mga activities. So before ana, dili nato siya kalimtan nga una pa timbayaon nato sa katawhan sa Misamis Occidental, labi na ang katawhan sa Dakbayan sa Oroqueta. Sir, maayong adlaw. Maayong adlaw, Ma'am Jo. Maayong adlaw, sir. Atong usual partner sa media, ang Oroqueta Community Channel. God is good all the time, and all the time God is good, particularly in our city, the City of Good Life sa Oroqueta City. Akong panimbaya sa, labi na sa atong local chief executive, Honorable Mayor Lemuel Merrick Mananggit Macosta, sa atong city council, headed by our city vice mayor, Attorney George Tagha Palmonte, sa tanang local heads, labi na usab sa atong interagency task force kay Dr. Almonte. Bisan maglabad usahay nga atong ulo gumikan sa mga health violations nga mga komitar, but then again through the IATF meetings ma-address kini. Kutob sa makakita ning ato ang telebisyon, tawhan sa tibok probinsya sa Misamis Occidental, maayong Oroqueta kanatong tanan. Alright. Last day ron sa ato ang ipahigayon nga iltok, license To own and possess firearms. Yes. Possess firearms. So duhang adlaw man to siya, sugod kahapon ug hangtod karon. Kumusta ang dagan sa mga activities? Yes, Ma'am Jo, no. Thank you. Again, akong diskussan unsa ning gipahigayon karon sa atong syudad, particularly sa atong area sa Oroqueta City. Okay, Kaning atong LTOF caravan or the license to own and possess firearms, kuan lang nako gamayng background. Gumikan lagi sa COVID-19 problems nga panghitabo nationwide o worldwide. Katong mga law-abiding citizens din sila, though nag-expire ang ilahang LTOF or the license to own and possess firearms, and so with their firearms licenses, gumikan lagi kay di ta basta-basta makatravel, di ta makaadto sa Cagayan de Oro City para magpahigayon sa ato ang documentary requirements para makarenew ka sa imong LTOF o sa imong firearms license. Through the request, pasalamat sa Ma'am Jo kay nahitabo kini through the request of our very good and very active city councilor, retired Colonel Isaias Oy Claros, nga mo ni una nag-request through resolution sa atong sangguniang panglungsod nga nagpadala pinaagi sa atong provincial director diretso sa atong regional director, Police Brigadier General Rolando Barahan Anduyan, kagahapon nagpahigayon sa iyang birthday. Okay. Happy birthday, sir. Through aning request, nahitabo yun, na-realize. Karong kagahapon nagsugod, November 25 and 26, 2020, ang 2-day LTOF caravan. Province-wide ni siya, Ma'am Jo. Though, pasalamat ta kaya nga to ang very supportive mayor sa atong pagbisita nga naghangi tag venue. Iyag yung gitahan, gihatag diretso ang venue sa atong area nga naa diha sa mall area. Gumikan kay nakita usab nato base sa atong on-site inspection nga capable ang area considering dako kay siya. So dili sad ta maka-violate sa atong minimum health standards, particularly ang social and physical distancing. So aside sa venue, nag-provide pa gid ang ato ang local government unit og billeting para sa mga personnel from the Police Regional Office 10. Ngano ni siyang nindot, Ma'am Jo, kay one-stop shop. Kanhi kung moadto ka Cagayan de Oro City, maglisod ka kuha 1 day o 2 days pag-process ani nga mga butang kay mo travel ka sa usa ka lugar, magkuha kag NBI sa isa ka lugar, magpa-drug test ka sa layo nga lugar. This time around, giusan na siya. Yes. Muna siyang one-stop shop. So, diha na, police clearance, NBI clearance, ang atong drug test, ang atong neuro test, ang gun safety seminar, gipahigayon na daan din ha. So nausa. So, oportunidad yes, sa taga-Oroqueta, good. Particularly sa taga-Oroqueta. Gani kasi ang biyahe og layo-layo. Yes, ma'am. Ang taga-Oroqueta sa atong bana-bana ni
kabat sa mga 50 plus individuals. Ang Oroquieta City alone. So, yes. Pero all in all, sa nakuratan mi kagapon, na overwhelmed sa kadaghan sa mga niabot. So, nahimong epektibo ang ato ang pag-broadcast. Pasalamat ta sa media nga nitabang. Pasalamat ta sa mga katawhan nga nagpaabot ba pakisa na kasayuran, impormasyon nga naay ipahigayon nga karaban. So all in all, kaghapon at the first day na dunay mga 300 plus nga nagkuha. Wala pa'y labot ang pagkaroon. In fact, ang ato ang finance service sa Police Regional Office 10 nagproblema kay nahurot ang ilang dalang receipts. So wala nila gi-anticipate yes, na kadaghan na sir. Nila nakita nga moabot sige na kadaghan. Kani usa ka nindot nga timailhan nga ang mga misamis nun mga law abiding citizens kay sa gusto nila nga mag-possess ang ilahang firearms but then again lagi nga nag-expire ang ilahang LTOP. Okay. So they need to deposit all their firearms. Once makuha na nila ang ilahang LTOP, that's the time ibalik na pod nato sa ilang mga deposited firearms. So katong na-deposit ni katong imong gihisgutan last week nga na adunay 35 ka mga firearms nga na-deposit. So nakuha na to sir. Dili man diha dayon kay it's a process. Okay. Though this time around ang nakanindot ma'am Jo kay online na. Naana kay account sa FEO o the Firearms and Explosive Office. Ikaw na mismo mag-upload kung nakulang ang imong requirements karon ikaw na. Nya systematically online mo reflect ra dito kung okay na ba or ready na ba i-print ang imong certificate. So mo to ipakita, ang certificate mo to ipakita para mabalik nila ilahang mga armas nga na-deposit. Yes, sir, ma'am. kagahapon ang 300 ka naka-avail sa inyong pahigayon nga LTO. Hinguli din sila sir kompleto na. Naamanggali wala, particularly katong NBI clearance kay sa diha-diha ang ato ang NBI nga from Cagayan de Oro City dili readily available mo print ang ilang certificate labi na tong mga tao nga dunay nag-hit. We do not know kung ano, but then again it will be up for them kay pag abot sa ilang clearances sila na mismo ang mo upload. So dito ra pod makita sa iyang kaugalingong personal account nga okay na ang iyang application. So, karon ang last day. Yes, sa ma'am. may imuhang mga expectation sa katapusang adlaw sa maong LTO. Karon no, naghapoy do kagahapon, gumikan lagi sa kadaghan ang pinakataas man gud ani nga process is kaning neuro exam. Kay it takes time for you to answer. Nganong gikinahanglan po ni kay pusilbiya ni ang imong gunitan. Yes, kinahanglan gid ka mag-answer sa kinahanglang mentally fit. Yes, mentality test na siya. How you behave, labi na kung doon na tayo pusil. So, ga-expect nga katong nakagahapon, human gito sila karon and hopefully kung dili mahurot ang receipt, makapadayon sila until this afternoon. Ato lang gipaniguro nga masatisfy gyud nga nakita nato gahapon happy ang mga katawhan sa tibok probinsya kay dool naman lang ang ilang gibiyahe dinhin naman lang sa Oroquieta City. Lagi manghinaot sad ta nga aning hapon wala imoy mahang murag na pa bay dungga kanang kulang nila. Mahuman ang ato ang 2 days nga LTOF nga activity caravan kumpleto sad mahapit pod murag 100% nato makuha ang mga registered nga mga firearms or gun holders. Yes ma'am. Gipaklaro niya po ni nga binagi sa atong provincial director Police Colonel Danildo Bitumanda nga mapasayon mapahapsay ang dagan sa atong caravan. In fact mga PPO personnel kauban ng atong Oroquieta City Police Station naa din nag-assist nagpahigayon og police assistance labi na tong namugoy mosulod nga mga senior citizens para usab matabangan sila kay dili tiyaw gyud ang mag-process labi na inaning karon pa panahon. Sir, na age limit ang mga gun holders? Para ng mga tiguang na gyud kaayo then mag-renew pa sila. Unsay kuan na sir? Wala man ginabutang sa tong balaod nga dunay age limit ang mag-possess of firearms as long as you're still capable pero amo gina-discourage labi na tong mga idaran na kayo kay what for? Kung yung tapang depensa sa kaugalingon kung medyo weak na, maglisod na gina.
So ang among ginabuhat, among gina-advisean ang mga gun owners nga ihatag na lang nila sa mga responsible nila nga immediate family members para matransfer man siya. Para usab dili pod mawala sa family just in case kinahanglanon jud kay nila ilang firearm for protection. Sir, na pa yung mga instances nga nag-possess siya karon, so kinahanglan na po siya renew kay nag-expire ang iyang license. Dayon pag ibalik gyapon na siya sa neuro exam ang mag-renew. Naay kinahanglanon gyud most of the time ang neuro exam. Ma-renewal man siya or new. Nagyoy neuro. Nagyoy neuro. May mga instances sir nga dili na siya maka-renew tungod kay nakita ninyo sa inyong neuro naaga may diferensya sa iyang panghuna-huna. Naabay inana ba pod ka usa na kasaligan ang inyong neuro test? Yes, ma'am, no. Though technically, that is beyond sa amo ang control. Okay. Kay ang mga personnel nga nagpahigayo na taga Regional Health Service 10 man gyud. Yung ni dire. So the examination, the evaluation examination lang dire, pero the evaluation will be done by the competent doctors nga naa sa atong Police Regional Office 10. So we do not know pod kung nanabay mga panghitabo nga wala ni pasad. Yes, kay importante mo ni to be fair nga paggunit nimo sa pusil dapat in sound mind and in sound body. Kay pataka lang yan. Yes, labi na magkaidaran ma'am Jo. Di man nato malikayan nga magkalimot ka. Ang mga tao po sir nga murag naay po sila murag dili na po sila murag naapoy sila kuanan sila dili tanan. Wala ko nag istorya sa tanan pero mostly manggod. So kinahanglan siya naagid siya mentally fit gud siya. Yes. Kay aron maka-adjust to siya sa mga kaigayon. Sir, nakay gustong mensahe paabot labi nato mga gun holders. Yes. Sa pagsanong sa request sa katawhan labi na sa atong diri sa Oroquieta City, pasalamaton ta labi na sa atong provincial director nag-request usab through our regional director sa Police Regional Office 10 gi-allow nga manganhin gid ang RCESU 10 ang pinaka-in-charge sa aning gun licensing og LTOF. Manghinaot ta nga kamo mga katawhan nga nakakuha o sa wala pa makakuha, we are appealing i-surrender muna ang inyong mga firearms katong mga nag-expire, katong wala pa LTOF, for us to be able to account kung kinakinsa pa pila pa kabuk ang kinahanglan para who knows maka-request sa punta by next year para mapahigayon na usab ang laing LTOF Caravan. Dinhigyod diri sa atong syudad kay nahimong sentro in between sa tanang munisipyo sa probinsya sa Misamis Occidental. Isip capital city sa Yes, Misamis Occidental. yes ma'am. Okay, mao kato si Police Lieutenant Colonel Melvin Ayan Burlat, ang hepe sa Dakbayan sa Oroquieta City. Alright, this time atong hinabion karon si Police Lieutenant Desiree Rilos, ang in charge sa SICAD WCPD PCO dinhi sa Dakbayan sa Oroquieta. Ato na siya nga mapangumusta kalabot sa ilang mga activities. Nakahibalo nga daghan kayong naka-line up nila nga mga activities, mga programs, ilabi na sa pagsanong sa kapwa ko sagot ko program o sa daghan pa uban. O si Ma'am Desiree na ang musaysay o muhatag kaninyo update kalabot ni ana. So before ana, una ato siyang patibayaon sa katawhan sa Misamis Occidental, ilabi na ang katawhan din sa Dakbayan sa Oroquieta. Ma'am? Thank you, ma'am. No? Good morning, Oroquieta City. No? Ako munang panibaya sa amahan sa kapulisan sa Misamis Occidental, si Police Colonel Danilo B. Tumanda. Ug syempre ang ato ang local chief executive, si Honorable Mayor Limuel Merica Costa. Syempre ang ako ang hepe, si Police Lieutenant Colonel Melvin Ayan Burlat. Ako ang mga kauban sa Oroquieta City Police Station, no? Maayong buntag kanatong tanan. So, karon adlaw ma'am, no, kay maghisgot ta nga actually ang Oroquieta City Police Station, no,
kay nagkuhan man siya sa Arqueta City, whole Arqueta City. It is a busy city, no? Kani atong Arqueta City. So ang Correct. kapulisan sa Arqueta City, bisan pa sa amo ang pila rami ang strength namo sa amo ang station, pero kami nagpadayon gihapon ni sa pagbuhat sa mga buluhaton nga aron ma-prevent ang mga krimen. So una na ni ana, no, ang nami gitawag kaning amo ang LOI 22-09 kaning among bayanihan spirit, kaning ato ang giingon nga enhancing police visibility by kanang amo ang gi-utilize ang mga barangay peacekeeping action team. Yes. So kaning barangay peacekeeping action team, no, composed ni siya sa tanan ng mga members. Syempre appeal na ni ang ato ang pulis sa barangay, ang ato ang mga barangay tanod, uban pa nga mga nasa ato ang mga barangay people o katong mga barangay officials na sa ato ang barangay. So pinaagi sa ingon ana, no, sa ato ang pag-enhance sa police sa enhancing police visibility, naatay mga pulis na naka-assign sa tagsa-tagsa nga ka mga barangay. Sa Arqueta City na atay 47 ka barangays, naaputay mga 47 ka mga pulis nga na-assign anang matag barangay. So ang ilahang buhaton ni anak sa ilahang matag barangay, they will make themselves nga visible, felt by the people sa barangay. So unsay mga problema sa mga barangay, unay mga panagmusay nga kinahanglan nga didto ra within the barangay level, sa tabang sa pulis pwede ra dito i-settle nga dili na pwede iabot sa police station. So isa na siya Every sa week na sila. sa barangay, ma'am. Dili, at least sa isa ka semana na agad sila dito makita. So bisan pa yun ana nga kay kabisi sa gumikan sa kabisi sa mga pulis sa Arqueta, pwede sila nga magbili manawag sa pulis sa barangay nga naka-assign sa ilang respective barangays nga manawag kay na may mga cellphone number nga amo ang gibutang, nakatarpaulin man to sila ug napod sila yung mga table gid dito sa ilahang mga barangay. Ang pila ka pulis Oo. ang naa diri sa Dakbayan sa Arqueta, kay ang barangay ba siya is 48? Natay 47 nga barangay sa 47 nga barangay. Oo, So ang pulis, So, dagan-dagan pud tag pulis nata sa 53 ka mga kuan, pero hopefully na pero kanang kuan 47 gibutang gina siya sa matag barangay nga kuan niya gi-assign niya. So mo na ato ang one way of preventing crime sa Dakbayan sa Arqueta. Mo na ato ang gi-consider Arqueta City is still a city of good life, no? Kay sa pagkakaron wala man ingon dagko kayo ng mga krimen, naagihapon tay mga violations, pero violations sa ato ang City Ordinance 858 kanang mga uban na mga gahig ulo nga dili gihapon mo tunong, no, dili gihapon mo sana magpatuo nga maggamit, dili gihapon mag-observe sa ato ang safety protocol. So daghan-daghan tag mga na-issuehan ni ana. So sa uban pa nga mga activities pod sa amo ang PCR, Police Community Relations, no, kay kaniyang pag Police Community Relations kuan ni siya mo ni ang mag-bridge between sa police ug sa community. So maka-prevent kini siya sa crime. So gihapon ta nagpadayon gihapon ta sa ato ang Adopt a Family. In fact naatay mga nahatagan nga 2,450 families sa tibuok Arqueta City gikan sa pagsugod ning ato ang COVID-19. Gayon karong semana ma'am, no, karong semana actually karong bulan na November natay gi-celebrate ning ato ang ika-28 nga Children's Month celebration. So og naapod tay gi-celebrate pod ning ato ang 18-day campaign to end violence against women. So amo ang gibuhat ani adto mi sa mga kabarangayan kauban ang mga respective pulis sa barangay nga mga na-assign, nagkandak mi og pulong-pulong lecture or dialogue with regards to mga laws concerning women and children, kay aron ma-prevent ang mga abuses sa mga kababaihan ug sa mga kabataan. So nagpadayon gihapon din na ami gitawag nga EMPO sa barangay, kanang enhanced managing police operation, wherein nga ang EMPO sa barangay na siya ma'am
every week na ami barangay na amo ang adtuan. So ang purpose na mo niini kay muadto mi dito sa mga barangay aron sa barangay level ilahang ikasulti ang ilahang mga problema, ang ilahang mga kinahanglan nga kinahanglan i-reform or kinahanglan nga naa sila i-suggest na og ato ang ma-address diha dayon sa ilahang matagaan dayon natog solusyon sa unsay mga problema nila. So natuyok na ni 47 barangay aning impo. Wala pa sa pagkakaroon na nami mga Pila 10 na naman siguro na mga 10 barangay sa pagkakaroon na amo ang naadtuan. Dayon Plano mo nga apil na ang sibukan. Oh, yes. Amo agid na muna siya rin. Amo agid nang adtuan then ug mahurot na ang 47 ka mga barangays balikan na pud na muna siya. So wala na siya consistent ang inyong unending na siya kay aron amo ang makuanan. Ug depende ra po siguro sa urgency ug naay mga kinahanglanon gyud nga mga kuan pwede na namo na siya nga balikan bisan pa ug wala pa bisan pa ug naadtuan na namo. Okay. O naay mga problema. Dayon ma'am kanang amo nga lang po ipahibalo nga sa ato ang kuan kay as task force member po sa ato ang local IATF days or Orquieta City. No, naatay ingon nga we propose nga quarantine protocols bago karon kay sa atong naibaw naatay duha ka isolation quarantine facilities ang atong San Vicente Bajo ug ang ato ang habitasyon. Pero as of now, as of yesterday di ay 25 November 25 wala nang ato ang habitasyon. Oo, kay sa ato ang propose na ato ang quarantine protocol kaning atuang pagkuan sa kanang pag-test sa mga LSIs, ROFs or OFWs nga moabot diri sa atoa, i-test sila daan dito sa border nato no sa rapid test kung mag-negative sila actually duha naka-test pero dito sa border ma'am ang rapid ato ang kuanon so kung mag-test sila positive so dili na sila kasulod diri sa Orquieta kuhaon na sila sa sasakyanan sa province kay dalon sila sa provincial isolation facility. Pero ug negative sila, so mo nang madala sila dire, i-temporary sila sa holding i-temporary sila pa-stay sa atong holding facility sa San Vicente Bajo. So i-test sila for antigen testing no. So ug mag-negative sila, so they will be qualified for home quarantine or barangay quarantine. Pero og negative og positive sila, so og depende sa availability sa ato ang provincial isolation facility, mo stay sila og wala pa mo stay sila dito sa kuan unless until nga naanay kuan na. Ma'am, sirado na ang habitasyon. So sugod rong aldawa o may mga LSI ang moabot. Mao na siya. Mao na siya ato ang quarantine protocol. Actually, gi-propose pa to siya pero good as mura to siya kunan kay yesterday nag-meeting man ni ma'am. So naapoy mga amo. So ready na siya ipa-implement. Ready na siya. Napakay-dugang ma'am or mensahe gusto ipaabot sa katawhan? Mora gihapon to ako ang mensahe no. So mga kahigalaan sa Orquieta City, no. Amo lang sa kapulisan. Gusto mi nga magpuyo ka sa kalinaw ug sa kahusay no. Ang trabaho ani nga to ang para makabut nato ni nga to ang kalinaw kahusay reciprocal siya no. Dili lang ni siya trabaho sa pulis. So kami sa kapulisan sa Orquieta City Police Station ubos sa pagmando sa ato ang aktibo kaayo nga officer in charge no si Police Lieutenant Colonel Melvin Ayan Burlat. As far as we want to serve and protect sa inyo gusto pud namo nga kamo mo cooperate ug unsay mga problema mo cooperation lang amo ang gikinahanglan gikan sa inyo aron kita tanan magmalinawon sa ato ang pamuyo. Dayon kana pong mga uban nga mga tawo no kanang mga dili magpatuo gamay ra among gipangayo sa inyo disiplina lang kaning ato alang simple lang paggamit sa ato ang face mask pag-observe sa ato ang physical distancing kay ato ang una life is short no life is precious so kinahanglan nga unsa may ato angay nga buhaton ato anang buhaton kay unsay buhaton nato ani atong kalibutan mo nang giingon no sa salida nga akong natan-aw nga what we do in life echoes in eternity. So, muna mga kaigsuunan, wala ko ipabot sa inyo sa ngalan sa
Arqueta City Police Station. Ako si Police Lieutenant Desiree Virelos, ang City Community Affairs and Development Section, as well as Women, Shield and Protection Desk Officers sa Arqueta City Police Station. Good morning. Okay, dahil kayo salamat ma'am, si Police Lieutenant Desiree Rilos sa Dakbayan sa Orqueta. Lungsod sa Plaridel. So una, ato na siyang patibayaon sa katawhan sa Misamis Occidental, labi na ang katawhan sa lungsod sa Plaridel. Sir, mayong adlaw. Ma'am, mayong adlaw day. Og sa tanang mga lumulupyo sa Misamis Occidental, maayong adlaw kanatong tanan. Og labi na pud ang atong amahan sa siyudad sa Oroqueta nga si Mayor Limuel Acosta. Mayor, maayong buntag. Og ako pong kining i-greet ang amo ang inahan sa Plaridel, si Mayor Alice Ramate. Kauban sa iyang bana nga si Congressman Gigote. Sir ug ma'am, maayong buntag kanatong tanan. Alang sa update sa Plaridel, ma'am. Yes, sir. Ang Plaridel karon nagpabilin gihapon nga malinawon. In fact, sa milabay nga tulo ka semana is wala gyud tayo na record nga kining mga criminal incidents nga kuan nga nahitabo sa Plaridel. Naalantay mga kuan kining mga traffic accident, pero bahin sa krimen is wala na record karon. Okay, sir. Kumusta ang ato ang padayon nga pag-impusar sa mga balaod nun kalapot sa pagpanagang sa ato ang COVID-19 virus? Kami sa Plaridel, ma'am, amo gyung paninguha nga madungagan ang among accomplishment in relation to kining pagpatuman sa mga safety protocols. Kay labi na pud nga usa ni siya sa mga directive karon sa ato ang bag-ong CPNP nga pa-implement yun ang mga local ordinances. Labi na sa mga ordinansa bahin sa mga minimum health standards para sa face mask, face shields, curfew, social distancing. Muna nga kami sa Plaridel karon among gipaninguhaan karong semana. Usta lang gyud mga estasyon amo na gikuan. Muna nga karon sa Plaridel karong adlaw nakatali kami og more than 200 na ka mga violations sa face mask, social distancing, curfew, sagol na sila tanan sa Plaridel. Kay mamagi-instruction po sa amo ang PD nga panghinusgan gyud. Sir, nakahibalo ko busy pud mo sa pag-implementar sa mga balaod din sa COVID-19 sa pagsagang sa maong virus. Pero nakahibalo mi sa imong report, base sa imong report atong miagi pa nga mga atong interview nga usasad sa inyong gitan-aw ang drug cleared nga mga barangay. So kumusta ron ang sa na may status sa mga gipang-apply ninyo nga mga barangays? Kaluoy sa Ginoo, ma'am, ang Plaridel na ay 33 ni siya ka mga barangays. Dayon ang 33 ka barangay is na declared na gid siya nga cleared. Hurot na siya. Nahurot na ang amo ang 33 ka barangay nga declared siya cleared. Ang amo na lang karon para ang amo ang gipaningkamutan karon nga mahimo ng drug-free municipality ang Plaridel. Kay dili although na human na tanan ang mga barangay og ka-cleared, pero kinahanglan pa manggod mi nga maghimo mi og bahay silangan para sa mga pushers para nga ma-declare ang Plaridel og drug-free municipality. So muna inyong giliyok pagkakaroon karon sa ma'am. mga requirements. Yes, ma'am. Muna among siguro hindi ko man ani Pasko kasugod na mi sa amo ang kuan, maamo ang bahay silangan. Ano hopefully nga mga drug-free na ang Plaridel. Unsay gihimo sa mga kapulisan, sir, para mapatunhay ang peace and order dito sa lungsod sa Plaridel, sir? Daghan may kini mga kuan mga activities sama sa mga PCR activities kini PCR good, ma'am. Mao gini sa ang kining magkighimamat sa mga tao, magkigistorya sa mga tao mo na nga may mga pulong sa barangay, symposium. So consistent niyo naggibuhat? Yes, ma'am. Gani every week gud mi nag kini bag-o karon nga programa nga impo sa barangay. Taga barangay na gimi ato ang labi itong mga barangay nga medyo kini sa mga previous nga mga tuig among gilantaw previous nga mga bulan nga medyo na insidente. Okay. So dito na mo i-focus ang amo ang Moto yung priority. yes, ma'am. Kay aron makuan matagaan na mo intervention aron makibalo pud mi kung unsa pud ka tinuod ka grabe ang maong report. Aron ma-assist pud namo kung unsa pud maayo namo nga mga intervention nga pangbuhaton. Kumusta ang inyong mga gipangbisitahan nga mga barangay, sir? Unsa sa inyong assessment? Kumusta ang ilang response?
sa inyong mga ipanghimo? Ang mga barangay, ma'am, is gikalipay nila nga makita nila ang pulis kanunay sa barangay. Kay kuan man gol, wala man gud sila kapud kahibalo kung ingani di ay kung naay insidente nga mahitabo, dapat di ay nga dili lang kay tama lang ang barangay mag-report sa pulis, dahil pasagdaan din ang pulis. Mo to nga in a way pod amo gi-empower ang barangay nga kung saon nila nga na insidente, kung saon nila pag-prevent, kung sa ilang buhaton nga para pod nga kanang dili na maotro. Kung maotro magani is dali na mo masulbad. Muna nga lipay ang mga barangay nga ingan ay nga nion din sir, dili escape kining kinahanglan gini siya og pagkinabangay. Dili gini pwede nga report lang mo sa pulis, pag pasagdaan niyo ang pulis. Ang barangay gahapon is magpadayon gyapon sa pag-monitor labi na kung unsolved ang mga kaso. Makakuha sad mo trust sa katawhan, sir. Yes, So ma'am. sayo na ang coordination sa katawhan sa inyo, sir. So nakay gustong mensahe para sa katawhan sa lungsod sa Plaridel, sir? O sa mga impormasyon nga gusto nimong ipaabot? Maayong adlaw no sa mga lungsod sa Plaridel, sa mga katawhan sa Plaridel. Nagsingabot ng Pasko. Bagong tuig, so daghan gyud kaayo mga kining mga parties, mga panagtigom nga mahitabo, pero dili nato kalimtan mga higala, mga kaigsuonan nga ang threat sa COVID-19 is naa gihapon, wala pa gid siya nawala. Ganit wala pa tay kasiguraduan kung kanus agiod ang vaccine. Mao na nga maglikay gihapon ta kanunay ato gihapon ibutang sa atong kalimpatakan nga dili pagidta safety kanunay bisan pa og ang Plaridel is wala nay kaso sa COVID-19 pero wa ta kahibalo manggod nga naay nakasulod dinha, wa ta kabalo ato mga bisita isang takda na labi na tong gitawag og mga asymptomatic nga kuan kining wala sila mga sintomas. So kanunay ta face shield, face mask, maghunaw kanunay, alcohol, then atong monitor kanunay ang ato ang temperature sa lawas kay basin og mura na mabuto ng thermometer og inyong gamiton muna nga para malinawon ang Pasko, para nga wala laing kakulian, maglikay ta para atong sugaton ang 2021 nga himsog ang panglawas. Okay, sir. Dahan kay salamat mo katoy si Police Captain John Buok sa lungsod sa Plaridel. Dahan kay salamat, ma'am. Alright, this time atong hinabiyon karon si Staff Sergeant Maricel Buntag ang in charge sa Women's Children's Protection Desk sa lungsod sa Plaridel kay doon na siya gustong mensahe, dahil siya gustong mga ipaabot update kalabot sa iyahang departamento nga division nga iyahang gikuptan. So una ana ato siyang patibayaon sa katawhan sa Misamis Occidental, ilabi na ang katawhan sa lungsod sa Plaridel. Ma'am, maayong adlaw, ma'am. Salamat kay ma'am. Maayong adlaw sa kinatibuk-an sa Misamis Occidental, labi na sa atong viewers na ng Oroqueta Community Channel. Sa dili pa atong i-greet dayon ato ang congressman sa unang distrito, si Congressman Nonoy Gigote, kauban usab sa amo ang mayor di sa lungsod sa Plaridel, si Mayor Alice T. ug sa kinatibuk-an nga hupong sa SB nga gipanguluan usab ni Vice Mayor Rolando T. ug labi na usab ang ato ang mayor din sa Dakbayan sa Oroqueta, si Mayor Lemuel Acosta. May buntag ka natin tanan. Kabahin sa sa update sa WCBD section sa lungsod sa Plaridel, kauban ana sa ang among PCR section is nagapadayon gyapon mi sa mga initiatives, mga advocacy kay so far sa karon nga bulan sa Nobyembre until karon nga date is kanang wala kitay cases nga recorded kabahin sa violence sa women ug children. So pasalamatan ni ana nga sa ato ang mapaabot nga peaceful ra ang Plaridel sa pagkakaron ug sa mga niagi. Og ang among mga advocacy, mga initiative is kanang may mga leaflet distribution, kapadayon may bisita sa mga barangay, kapadayon may bisita sa mga schools. Kay karon sab nga bulan sa Nobyembre is ipahigayon ang atong National Children's Month. Okay. Ug isa ni ana kagahapong adlaw is gi lunsad usab ang ato ang 18th day campaign to end violence against women kagahapon. Kani naglungkob siya sa Nobyembre 25 ngadto sa Disyembre 12. Mao na ginatawag nga mag-orange data ng whole nga duration. So kagahapon sa ina nga celebration ang Plaridel Municipal Police Station is mi-joint ug nag-support sa
sa activity sa nationwide nga activity nga 18th day campaign to end vow. Gani nagbutang kami sa among istasyon sa lungsod sa Plaridel ug kanang mga flaglets nga orange isip pagduyog sa mao nga activity sa atong nasod. Og sa ato sa mga National Children's Month nga celebration, nagpadayon gyapon kita previously nagkandak og feeding, mga visitation sa atong mga barangay nga ginakuha ng mga bata. Then nag-atinar usab kita sa mga barangay assembly nga gipahigayon sa matag barangay aron mas mapaabot sa katawhan ang mga concern, ma-address usab ang mga issues nga kabahin sa enforcement nato. Haron mas ma-prevent or ma-minimize nato ang pag-exist sa mga dugang nga mga kaso or mga insidente nga malikayan siya sa umaabot nga mahitabo ug mapaabot usab sa tibuok katawhan kaysa gikaingon pa diha magsugod sa pinakaubos para ma-prevent og natay kanang kabag-uhan ug natay kalambuan sugod sa pamilya, sa purok, sa barangay ug sa atong lungsod ug hantod sa atong probinsya ug sa kinatubuan sa atong nasod. Marusab to ma'am. So congratulations ma'am sa inyong naangkon nga murag wala mo yung mga reported cases sa WCPD nga problema. So before ana ma'am, unsa may kasagaran atong wala pa ninyo naangkon nga walay problema nga nangabot bahin sa pagpangdagmal sa mga kababayen-an o sa mga kabataan. Mostly sa una, unsa may inyong kasagaran na sulbad or naatubang nga mga problema? Bulan sa Oktubre pa ubos na kita yung mga cases nga nag-exist sa kanang sa BAUSI, Violence Against Women and Children, magtiayon. Previously ang uban usab is nagkaipon. Then kana usab nga mga silingan, madagmalan ang mga bata sa silingan. Ug nausab kita yung mga sensitibo nga cases sa rape. Then lungkob ra sa pamilya ang akusado, parte ra sa pamilya ug silingan. Mga nakasagaran ang pahitabo. So effective ang inyong gihimo nga mga pagpanghatag o mga leaflets? Kuha na ito mga effective kaya amuan po daw nang gi-coordinate ang MSWD ug uban nga mga ahensya para mas mapaabot bitaw sa barangay. Kana sa gikasigutan usab kanang gi-implementar mo nga barangay info, mas nindot jud usab kana siya kay ang presensya sa police atinal jud siya didto sa matag barangay na ay police, then iyang ma-address ang issues ug concern sa barangay, then mapaabot po dugang nga kahibalo sa matag barangay officials ug sa katawhan kung unsa ang angay nga mga angay nga legal nga aksyon, mga angay nga ipaabot nga pwede natong ma-prevent, ang mga angay nga mga programa o mga kalihukan nga para ma-prevent o magtinabangay ang tanan sa tibok barangay. Okay, wala na kayo gusto pang idugang sa imong mga mensahe or mga panawagan? Sa pagkarmam is maorat ang update na mo sa Plaridel ang mga kalihukan ug sa umaabot before ma-end ang bulan or kaning naapa mi madugang pa nga mga activity nga mapaabot na mo sa matag barangay. Dugang pa di ay tud niana is ang kaning ginatawag nato nga MOVE nga organisasyon. Ano sa meaning sa movement? Mao kana ang kanang main of oppose violence everywhere. So gilunsad na taud-taud na nga tuig kay para kay kasagaraan man gud ang pang-abuso ma'am is usually is makumit sa mga kalalakinan. Mao tong gi-create siyang organisasyon para mao mo protektar sa mga kababayen-an ug sa kabataan nga dili na makuha ng pagpang-abuso. So kani ron active ni nga organization? Naa siya ma'am nga grupo sa mga kalalakinan para sila may musuporta ba nga mas ma-assist sila mo ma-prevent pa ba nga ma-prevent. at least mapaabot nila sa uban pud nga mga kalalakinan nga inana ang pamagi nga dili ang dagmal dili lamang sa physical nga aspeto, emotional, psychological, financial nga pagpangabuso. Okay. So makato dahil kayong salamat ma'am, makato si sa Police Staff Sergeant Maricel Buntag ang in charge sa WCPD sa lungsod sa Plaridel. Padayon ko nagtanaw sa Oroqueta Community Channel ug ang programa nga kapulisan ug ang katawhan. This time atong hinabion karon si Police Staff Sergeant Happy Rioyan sa lungsod sa Sinakaban. Ato siyang mapangayuan sa ilahang mga kahimuan o sa ilahang mga gipanghimo dito sa lungsod sa Sinakaban sa COVID-19 update o sa uban pa nga mga activities, plans and programs sa mga lungsod. So una, ato siyang patimbayaon sa katawhan sa Misamis Occidental o sa katawhan, labi na sa katawhan sa lungsod sa Sinakaban. Ma'am, mayong adlaw. Mayong adlaw, ma'am. So, mayong buntag sa
tanang katawhan sa Misamis Occidental, hilabi na sa atong halangdong mayor sa syudad sa Oroqueta, Mayor Lemuel Acosta, kauban sa iyang Vice Mayor o konsihale sa maong syudad. Magpailaday ko ninyo, ako din si Police Staff Sergeant Happy Bantilan Riuyan, nga na destino sa Sinakaban MPS, ubos sa direktang pagdumala ni Police Captain Richel Simborio Sumagang. Okay, ma'am. So, kumusta ang update karon sa lungsod sa Sinakaban, ma'am? So, I hope nga mga daghan nga mga kaayuhan, mga accomplishment ang imong dala kay sa imong pangalan palang daan, happy. So, naghatag Yes, siya og kalipay sa katawhan sa Sinakaban. Yes, Sige, ma'am. Update. So, ma'am, ang atong update karon sa situation nato sa Sinakaban Municipal Police Station nga niami nadakpan nga wanted person Okay. sa kaso nga grave oral defamation. Nga mao kini si Sili Kayakay nga taga Sinonok, Sinakaban. Diin ang iyahang piyansa, 6,000. So far nga nakapiyansa na gini siya, ma'am. So, wala na siya. Wala na siya karon kay nakapiyansa naman siya. Duly signed by the Honorable Iris Anislag Ilanan, Presiding Judge sa Jimenez. So, kumusta ang mga kalihukan ninyo, ma'am? Unsay mga gipanghimo or unsay mga activities nga inyong gipatuman sa lungsod sa Sinakaban para mapatunhay ang atong peace and order sa maong lungsod, ma'am? So ang among mga activities, ma'am, para mapatunhay namo ang peaceful sa among munisipyo. So kanunay mi nagbarangay visitation. Kanunay mi among ginaawhag ang mga tawo nga makooperar kanamo. Kanunay mi nagkandak og checkpoint. And then kanunay pud mi nagadto sa mga eskwelahan nangumusta mi og kumusta na to mga teachers nga nagpadayon pa ba sila og suporta sa mga kabatan-unan. Og diin, ma'am, na human ra gyud namo ang among National Children's Month celebration dito sa Barangay Senior. Gilangkuban sa mga 75 ka mga bata. Diin gihatagan namo mga sakto nga mga ayuda, mga pagkaon aron sila nga makabaton nila ang kahimsog sa ilang panglawas. Malipayon sad sila nga Yes, ma'am, nalipay gud sila nga aming abot jud ang kapulisan sa Sinakaban sa Barangay Senior. Diin nga medyo layo-layo gud sa sentro. ang kanmao nga barangay. Yes, ma'am. Sige. Unsa may dala ninyo, ma'am? Gawas sa mga pagkaon, unsa may gipanghatag ninyo nga mga butang or unsa makapalipay sa mga kabataan? Nagdala ba po sa inyo? Kuan paghapon mi, ma'am, nagpahigayon paghapon mi katong panghatag gihapon mi bugas. Nga diin naapektuhan gihapon sa mga COVID. Sa COVID karon nga usay ang ubang tawo nga hangtod karon naapektuhan paghapon, so wala paghapon sila nga nagsakto balik sa ilang mga gipang trabahoan. Okay, kumusta ang COVID dito, ma'am? COVID-19 update, unsay sitwasyon karon sa lungsod sa Sinakaban? Ang sitwasyon sa COVID-19, ma'am, diin gikan gyud ni sa Rural Health Unit, gipasakuanan jud ko sa report. So unconfirmed case lang dito, ma'am, under quarantine is duha lang kabuok. So ang confirmed case nga na-recovered 12 lang. So far kaloy sa Ginoo wala gyapon na sana na positive. And then gikan sa mga returning resident. So niamang tay mga quarantine facility, ma'am, dito sa MUAP ni ay quarantine dito na 10 kabuok sa mga sa home quarantine na nagpa-home quarantine na 18 o mga LSI 75. So, gi-allow ninyo ang home quarantine? Yes, ma'am. Pero naamoy mga gipangayo, mga requirements Yes, na ma'am. ma-home quarantine sila. Yes, ma'am. Okay, ma'am, padayon pa mo gyapong naging pusar sa mga balaod nun kalabot sa pagdikay sa COVID-19. Yes, ma'am. Okay, ma'am, wala kayo gustong mensahe or impormasyon na imong ipaabot sa katawhan? Ang ako nga ikahatag nga impormasyon sa lungsod sa Sinakaban nga nang hinaot ko sa lungsod sa Sinakaban ang kadto mga tawo nga makooperar unta sa amo nga paghatag namog impormasyon kay nang hinaot ko nga ang kaning atong kahapsay ug kalinaw atong tang makabot kung kamo mutabang mo sa amo ang mga aktibidades nga gihimo sa kapulisan sa Sinakaban. Alright. Makato si Police Staff Sergeant Happy Riuyan sa lungsod sa Sinakaban. Ay, salamat, ma'am.
Salamat kayo ma'am, mayong buntag sa tanan. Alright, karong higayon na itong hinabion si Police Lieutenant Rex Anthony Rivera sa lungsod sa Jimenez. Susama sa itong imo kaganiha pag kuha silang update, ilang mga activities, mga plans, mga programs para sa katauhan sa lungsod sa Jimenez. So una, ato siyang patibayaon sa katauhan sa Misamis Occidental, labi na sa mga Jimenez nun. Sir, mayong adlaw. Mga adlaw ma'am, mga adlaw sa tanan. Ang suki nga tig paminaw, tig tan-aw ning Oroqueta Community Channel sa tanang katawhan sa lungsod sa Jimenez o sa pinahingluhan sa among Chief Executive si Honorable Inday Balais uban sa iyang Vice Mayor Honorable Chong ug mga SB members. Before dahil ako mo proceed, sa i-greet po lang atong Honorable Mayor sa siyudad sa Oroqueta, si Honorable Mayor Lemuel Merrick Acosta o sa tanang katawhan po diri sa siyudad sa Oroqueta City. Okay, sir. Kumusta ang lungsod sa Jimenez? Unsay may update karon na kalabot sa inyong mga accomplishment? Last week, last Monday, doon namin nadakpan ng wanted person. Ang iyang kaso is violation of Republic Act 9262. So, samtangan po siya nakapiyansa kining Bausi. Okay. Bausi. So, nakapiyansa mga 72,000 ang iyang piyansa. Ito yung nadakpan. Doon sa Pagkakaroon na sir ron sa nakapiyansa. Nakapiyansa siya. Temporary liberty na siya karon. Okay. So, ang COVID update? COVID update, doon namin sa pagkakaroon wala so far medyo salamat sa Ginoo nga wala na po yung cases sa COVID sa lungsod sa Jimenez. O doon na po kami mga 33 nga nakakaroon sa LSIs nga nakakaroon sa mga facilities, 20 sa LGU facilities ug ang remaining 13 is katagi sa matag barangay. Distribute sa barangay. Okay sir, sa uban pa, unsa may mga gipanghimo ninyo mga activities para sa mapatunhay ang inyong peace and order sa inyong lungsod sir? Simple lang ang pag-win sa heart sa tong community is kanang ang pulis dalun ang serbisyo dito sa katawhan, labi na kini mga kabataan. So nagkanda kami og feeding ng kanang makanunayon po ng amuang Alapa family katong mag-distribute mig mga food pack sa among sa katong Puris Blapur. Dayon nagkanda pud kami napud may nagkanda kami activity sa kanang kikidat ng kabataan kontra droga at terorismo. So ang mga SK may target o mga batanon. So nindot ang among kuan. With fruitful result gyud. Pagkakaroon dito sa lungsod sa Jimenez. Tanan nga lungsod ma'am. Kasi may kasagaran nilang activity nga gimugna sa kikidat. Kanang magtapok ang hisgot o kanang sa droga, kanang about sa terorismo. Nga di na sila pwede mo apil, sila mo engage sa drugs, mo engage sa terorismo. Kasi sila yung mga pulong-pulong nga doon na ilahang. Doon na katay mga speakers Okay. So, kung sa pa inyong mga kahimuan sir, ilabi na karon nga ga-celebrate kita sa National Children's Month. So magyapon na among ginamintay no, among kadadlaw nga kuan, kanang rubing, and bantay sa mga kabataan, mga activities nga about sa mga sa children, muna yung mga activities. Pero kapalayon gyapon kami sa pag-implement sa mga violators sa atong municipal ordinance ug sa atong COVID protocols para ma-maintain nga negative yun ang among iwar mo. Okay, napakay mensahe gusto ipaabot sa katawhan sa lungsod sa Jimenez. Alang sa lungsod sa katawhan sa lungsod sa Jimenez, ako ang inyong deputy. Uban sa atong hipi nga si Police Captain Anyasco, kami ug ang mga kapulisan sa lungsod sa Jimenez kami naga-bantay kanyo 24/7. Dili mi musugot nga dunay may tabuon ninyo, so palihog lag kooperar mo namo para magpadayon ang atong kahusay ug kalinaw sa lungsod sa Jimenez. Alright, okay. Salamat sir, Police Lieutenant Rex Anthony Rivera sa lungsod sa Jimenez. Thank you, ma'am. Padayon ka mo nagtanaw sa Oroqueta Community Channel o karong higayon nato hinabion si Police Lieutenant Hill Pantinople, ang team leader sa 1st PMFC Provincial
Mobile Force Company. Din ato siyang mapangumusta kung kumusta ang ilahang update sa 1st District dinhi sa Misamis Occidental. So before ana, ato na siyang patimbayaon sa probinsya sa Misamis Occidental, katawhan sa Misamis Occidental. Sir, maayong adlaw. May adlaw, ma'am. I would like to greet Mayor Lemuel Acosta, the City Mayor of Oroqueta City. Yes, sir. I am here to present our accomplishments Okay, for the sir. past weeks. Padayon, sir, unsay ato ang mga mahatag nga mga maayong balita. On the part of Police Community Relations, we conducted outreach program at Barangay Giban, which with the team Komunidad ug Kabataan Serbisyuhan alang sa Kalambuan with the this was led by our company commander, Police Lieutenant Colonel Sherwin M. Lapis, together with the COP of Lopez Haina, personnel of 102nd RMB 10, Misamis Occidental Provincial Explosives Ordinance and Canine Unit, and under the direct supervision of Police Colonel Danilo Tumanda, Provincial Director, together with the Lady Rider of Misamis Occidental and other motor clubs here in Misamis Occidental. Sir, unsa may inyong gidala nga mga namoy gihatag or unsa may Yes, inyong ma'am. gihimo sa maong outreach, sir, sa It inyong is- bit-bit na services? It is in relation to the 28th National Children's Month celebration. Okay. Nang hatag mi og kuan, slippers, clothes and snacks and feeding program. So, asa gali ito nga barangay, sir, sa barangay lungsod. Mansabay Alto, Sa Lopez. Lopisaina. So, daghan ang mga kabataan ang mitambong sa maong outreach program, sir. Yes, ma'am. Ganda po. Nakaya dugang pang mga impormasyon nga imong ipaabot sa katawhan. Sa among unit, kami ang matawag nga anti-insurgency. So, ako lang minsay sa ang among kumpanya ga padayon pagyapon sa perform sa among duty as protection, pagprotekta sa mga against the NPA. So, padayon niyo og mga we conduct police visibility, we conduct other operations, and in social media we nagkuan mga anti-insurgency nga mga information and education. So Sa pagkakaroon, sir, kumusta ang ato ang lugar? Layo ba sa wala ba'y mga threat or unsa ang ang threat sa kuan nagyapon, pero ang kami sa among kumpanya we remain vigilant. So Okay. we prepare lang yapon for any kuan para eventualities. masanta ang mga daotang plano? Through our police presence and other operations. Okay. Maraming salamat, sir. Si Police Lieutenant Hel Pantinople sa 1st PMFC Misamis Occidental. Karon higay na to ang hinabion si Police Lieutenant Pandapatan P. Tataan sa lungsod sa Panaon aron ato siyang mapangumusta og atong mahibaluan gikan kaniya ang update og status sa lungsod sa Panaon. So before ana, una ato siyang patimbayaon sa katawhan sa Misamis Occidental, ilabi na ang katawhan sa Panaon. Sir, maayong adlaw. Mayong adlaw kanimo diha, ma'am. So sa dili pa nako ipadangat ang akong updates karon nga week. Akong patimbayaon na sa nagdumala no sa atong lalawigan. Pinanguluhan sa atong gobernador, no? Gobernador Philip Tan. Yes. O ang among amahan sa kapulisan, pinanguluhan sa among provincial director, Police Colonel Danilo Tumanda, sir. Sa among halangdong mayor sa municipality of Panaon, Honorable
Francisco Pailaga Jr. Uban sa iyang anak nga Vice Mayor o sa Sangguniang Bayan members, no. Karong buntaga akong ipadangat diri nga report, akong i-categorize ni siya. Ang una niini ang update sa peace and order, update sa COVID, dayon ang mga accomplishment, no. Dayon ang informative. So muon ako dito sa atong update sa peace and order. So kasamtangan karon ang municipality o Panaon generally peaceful, no. Walay problema sa among area, walay dinagko nga nahitabo, insidente nga na-record sa atong police blotter. About sa COVID, nagpabilin, no, nga batok kami sa COVID-19 o ang magpamatuod niini ang among mga pag-implement, no, sa mga ordinansa about sa COVID-19. So aduna kita mga mga taong nadakpan, naisiyuhan og citation og na-reprimand tungod sa violation nila sa COVID-19. So atong kuan dito na sa atong mga accomplishment. Yes. Ay sa dili pa ako mo-proceed sa atong mga accomplishment, ang atong facility karon aduna tay tulo ka facility dito sa kuan, ma'am, sa municipality Panaon. So ang atong unang nga facility adunay siyam ka subok sulod nga tawo. Okay. Ang atong ikaduha nga facility adunay tulo. Diyon ang atong ikatulong nga facilities is aduna kitay 16 ka buok tawo. So ang atong mga barangay facilities in total natay 10 dito sa sa atong barangay facilities. So let's proceed for the accomplishment. So aduna kami accomplishment sa lost firearms, no. Si Barangay Kagawad 8 ni adtong November 22 aduna siya gi turnover sa muang caliber 38. Human kini makitan sa mga tawo nga walay nanag-iya sa muang caliber 38, no. Nakita nila nga unattended ang mga pistola Sa dapit, sir? sa Purok 3 Barangay Poblasyon. Daras daplin siya sa dalan. So, ang mga sibilyan ni-report dito kang Kagawad, tapos gikuha ni Kagawad ang maong pistola, dayon niyang gisurrender dito sa amuha. Okay. So, with regards sa traffic, no, aduna kami mga accomplishment. So, sa no helmet, no driver's license, ma'am, no plate number, aduna kami naisiyuhan o citation nga 36 kabuk tao. So, ubay-ubay. Oh, ubay-ubay gud. Dito na pod sa back riding o kanang pillion riding, no. Kay aron masabtan sa tanan, back riding na siya without helmet. So ang back rider niya walay helmet, aduna kami dinakpan nga 63 ka buok. Daghan, sir. Oh, daghan ang back riding. So sa 63 adunay unom ka naisiyuhan gyud og citation, tapos ang uban ini na-reprimand na. Okay. So dito ta sa COVID-19 nga accomplishment. So sa health protocol aduna kitay 37 ka tawo. Sa 37 ka tawo aduna kitay 9 ka buok, no, siyam, no. Siyam ka tawo nga naisiyuhan og citation og ang 28 niini na-reprimand na pod. Not wearing Sa face mask. Oh, not wearing face mask, no. Mao nay among mga accomplishment karon sa COVID-19. Tapos diri na ta sa atong mga sa atong mga activities, ma'am. Okay, sir. So ang Panaon MPS nagpadayon ang panghatag, no, ang mga program sa Adapt a Family, no. Actually aduna kitay 450 na ka beneficiary sa Adapt a Family, no. So ang implementation sa Barangay Info, siguro na nakinalid siya ng Barangay Info, ma'am. Nagpabilin kini nga ga-implement niya sa Barangay Info. So consistent ang implementation sa activity sa Barangay Info. So
ang pulis sa barangay nagpabilin nga alerto, no, na doon na kita yung mga pulis sa barangay nga giasan gyud dito mismo sa barangay. Kada barangay. Kada barangay. Magdutihan ang inyong pulis sa barangay kausa sa usa ka semana. Oo. Yes. Mao na yung programa nga gisunod karon sa kuan ma'am. Tapos ang atong distribution sa kitchen, no, nga ang kitchen ay hotline o na sticker na to sa PNP. So mao kanay mga accomplishment report namo sa among PCR activity. Okay. So dirita sa kuan ma'am sa informative. So akong ipahibalo sa tanan, no, nga ang municipality of Panaon stricto kay mi sa traffic, no, sa traffic ordinance. So kung wala kay helmet, may siwan gyud kag citation nga nagkantidad kini og 1,000, no. Tapos kung wala kay lisensya, no license, no ORCR, no, failure to bring ORCR, expired ang imong OR, no side mirror, 300 ang penalty ini. So akong giyangyo sa katawhan nga dili lumulupyo sa barangay Panaon nga kung mo biyahe mo agi sa municipality of Panaon, musuot gyud kita og helmet, no, kinahanglan kompleto atong papel, atong lisensya, atong plate numbers, rehistro sa motor, no. Kani nga balao dili ni para sa Panaon, no, para kini sa atong seguridad, no, para kini sa atong individual nga seguridad, no. Kung gikapuyan tag suot og helmet, before ta mulakaw atong tanawon atong pamilya, atong tanawon atong anak, atong tanawon atong asawa, no, nga kung madisgrasya ta, luoy kay sila, no, di na ta kabalik, wala na yung motiman sa atong pamilya. So nga na lang, no, atong buhaton aron magperminti ta nga concern sa atong security sa pagbiyahe sa dalan. So maura siguro ta kung ikapadangat karon nga kuan ma'am, update. So sa dili man ako tapos, no, akong ihatag ang among PNP hotline numbers, no. So ang among PNP hotline number 0928-999-2151. So among ang number sa among Chief of Police, COP hotline number 0998-96-74090. So ang among official FB page, Panaon Municipal Police Station. So karong buntaga maura to kung ikahatag update ma'am, kung nakiklarohon, nakipangutana, handam kung utubag sa inyong mga pangutana. Daghang salamat ug may buntag ka naton tanan. Okay, daghang salamat sir sa imuhang mga gipanghatag nga mga update aron makahibalo sa ang katawhan sa lungsod sa Panaon sa mga lakaw ug inyong gipanghimo ang mga kapulisan sa lungsod sa Panaon. Mao kadto si Police Lieutenant Pandapatan P. Tataan sa lungsod sa Panaon. Alright, itong nadungog ang 14 ka mga kapulisan sa matag lungsod. Kalabot sa ilahang mga kalihukan, mga update, status sa ilahang lungsod. O pinagi sa atong program ang mga katawhan sa matag lungsod usab nakahibalo sa ilahang mga gipang himo nga mga obligasyon o mga duties and responsibilities sa katawhan sa matag lungsod. Ug gikan na lang diri nanukad sa studio sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joanne Sarigumba Antasuda, mayngon kaniyo dahang salamat ug hangtod sa sunod nga higayon.